Happy Sabbath sa lahat po na nakakapakinig at nakakapanood ng atin pong live sa mga oras pong ito. Ipinagpapasalamat natin ang kabutihan ng Panginoon dahilan sa kabila ng pangyayari sa ating sanlibutan. Ay naririto tayo upang patuloy na makarinig ng mga bagay na magbibigay sa atin ng kapanatagan, kaaliwan, at kagaanan ng kalooban sapagkat ang Panginoon lamang ang ating pag-asa sa atin pong sanlibutan. Binabati ko po ng Happy Sabbath ang lahat ng bayan ng Diyos, sa lahat po na nanonood. Nawa po kayo ay nasa mabuting kalagayan at inaasahan ko po na marami po kayong matututunan sa atin pong pag-aaral sa mga sandaling ito. Subalit bago po tayo pumalaot, ay akin pong hinihilingan ng lahat sa isa pong maikling panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa araw ng Sabbath sapagkat muli kaming makakapag-aral ng inyong salita. Muli kami makakapagbulay-bulay upang matutunan namin ang inyo pong salita at ang inyong kalooban para sa aming buhay. Samahan niyo po kami sa ilang mga oras ng pag-aaral. Masumpungan namin ang kapangyarihan ng Panginoon sa aming mga pag-aaralan. Magbigay ito ng maraming mga inspirasyon sa patuloy pa naming paglilingkod at sa patuloy pa naming pagtatalaga ng aming buhay sa iyo. Pagpalain niyo po kami, ganun din ang mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ang kinakaharap ng ating sanlibutan ay sabihin na natin na mapait na karanasan sapagkat hindi natin nalalaman kung sino ang pupuntahan, kung sino ang madadapuan ng karamdamang kumakalat sa buong sanlibutan na pumapatay sa karamihan sa mga tao o tinatawag ito na coronavirus 19. Sapagkat sa mga oras ni ito, gusto kong alalahanin natin na ang mga pangyayaring ito ay hudyat lamang sa mga prinsipyo na binabanggit ng banal na kasulatan na kinakailangan meron tayong mga kahandaan sa tuwing sasapit ang ganitong mga pagkakataon sa buhay ng mananampalataya. Alam ko na maging kayo na nanonood ngayon, kayo ay stress, kayo ay pagod, kayo ay natatakot kung meron bang certainty sa mga ganitong nangyayari sa kapaligiran natin. Mapapansin nyo, suddenly, yung normal life ng tao, bigla na lang natigil. Mapapansin nyo, maging yung mga businesses, at maging yung mga pagsamba natin na siyang under discussion ngayon, na marami, iba't ibang mga kampo, iba't ibang mga tao ang nahati dito sapagkat religious services natin ay interrupted. Maging yung schools and other establishments cannot operate ngayon dahil napakahirap na magkumpulan yung mga tao. At ganun din, maging yung mga public transportation natin, marami sa mga taong nahihirapan, iniinda, at ganun din yung mga tao ay may tinatawag sila na panic buying. Na tila bagang ang tao ay kinakailangan mag-ipon ng mga pagkain na baka sakaling sila ay maubusan at ganun din. May tinatawag tayo lalo ngayon dito sa Pilipinas yung enhanced quarantine para sa community upang ang mga tao ay makontrol sa paglabas-labas. Meron tayong mga curfews at lahat ng mga ito ay kinakaharap hindi lamang ng mga normal na tao o mga taong nasa sanlibutan. Maging tayo ng mga mananampalataya, narito tayo kinakaharap natin. So, kinakailangan nating bigyang pansin yung mga katanungan na, where do we go from here? Will the situation be worsen? Can we recover? Ito bang nakikita natin ngayon sa paligid? Naalala ko, mayroong nag-chat sa akin nung isang araw. Ang sabi niya ay, Sir, sa tingin ko itong pandemic na ito ay hanggang sa pagdating na ng Panginoon. So, iniisip ko, kung ito hanggang sa pagdating ng Panginoon, ibig sabihin, ilang taon pa tayo mananatili sa bahay natin, hanggang kailan magsasuffer, maging ang bayan ng Diyos. Makaka-recover ba talaga tayo sa ganitong uri ng sitwasyon ng buhay sa sanlibutan? Or will the situation bring us down as economy and people's health goes down uncontrollably? Makikita natin na pagka tumagal pa itong pandemic na ito, itong coronavirus na ito, 2 months, 3 months, 4 months, up to 6 months, baka yung ating ekonomiya ay bumagsak. Na baka maging tayo na bayan ng Diyos. Hindi tayo makasumpong ng assurance kung nakikita natin na nililiglig maging ang sanlibutang ito. At hindi lamang yon na mga uncertainties sa life ng mga tao ngayon.
maging ito ang tinatawag natin na it also has brought a challenging questions related to the religious life of the Filipinos. Hindi lamang sa church natin na Seventh-day Adventist, at maging na rin sa iba't ibang mga churches because they were ordered to close down their churches. So, yung mga ito ay mga katanungan na pwede ring ma-erase. Dapat bang patigilin ang mga pagsamba? Nawawalan ba talaga ng pananampalataya ang atin pong church sa tuwing tayo ay susunod sa gobyerno para mag-close ang atin pong mga simbahan? So, ito yung mga i-discuss natin ng ilan sa mga bagay na dapat nating tingnan, lalong-lalo na tayong mga umaasa at nananatili sa pananampalataya at sa ating paglilingkod sa Panginoon. Meron ba talaga tayong pag-asa pa na makikita sa paligid natin? Ano ba dapat ang katotohanan na dapat panghawakan ng bayan ng Diyos sa gitna ng ganitong mga suliranin? Unang-una, pumunta tayo doon sa mga ilang mga biblical principles na dapat nating makita in response dito sa mga questions na na-erase natin. Unang-una, gusto ko pong sabihin na maging sa banal na kasulatan, meron tayong tinatawag na Hebraic understanding of the holistic human self. Meaning, maging sa Bible ay nagtuturo rin na ang ating Panginoon ay concern maging sa hindi lamang sa spiritual na estado ng kanyang anak o ng kanyang bayan, maging din sa kanyang kalusugan. Kung mapapansin ninyo sa Leviticus chapter 17 to 26, makikita nyo doon na kung paano ang Diyos kumukonekta sa kanyang bayan sa tuwing nakakaranas ang kanyang mga anak ng ganitong mga suliranin din. Halimbawa, kapag ang isang tao ay nagkaroon ng leprosy, pagka ang isang tao ay merong karamdaman, ang ginagawa nila, pag binasa natin itong Leviticus 17 to 26, or Numbers 19 to 11, mapapansin niyo po dito na mayroong prohibition ang Diyos tungkol sa pag ang mga tao ay nakakaranas ng ganito. So sila ay kinocommand, pinoprohibit sila na makasama doon sa mga tao na wala namang karamdaman. Meaning, they were ordered to live outside the camp, doon sa bayan ng Israel, para mapigilan ang paglaganap ng karamdaman. So dito pa lang sa Biblia, makikita ninyo, ang mga ito ay bayan din ng Panginoon. So kung Panginoon iniisip niya, sa biblical principle na hindi mahawaan ng sakit ang kanyang bayan, bakit merong utos ang Diyos na ang mga ito ay dapat humiwalay? At maging sa New Testament, mapapansin nyo, sa Luke chapter 17 verse 12, makikita nyo isang experience ng Panginoon na encounter niya yung mga leprosy. Yung mga merong sakit ng leprosy nito, nasa malayong distansya sila during the time kasi sila ay kina-quarantine din. So, ibig sabihin sa Biblia pa lang, mga kapatid, meron ng idea tungkol sa tinatawag natin na quarantine. Kaya, ang direction ng ating pag-aaral may kinalaman sa biblical principles, ilang mga prinsipyo na dapat nating maunawaan at mga practical guidelines pag kinakaharap natin maging tayo na bayan ng Diyos, yung ganitong sitwasyon sa ating sanlibutan. So, meaning God simply wanted to prevent the spread of leprosy among the Israelites. So, they are asked to limit their social presence and involvement. So, dito natin makikita na kung bakit ang ating mga churches ay nagpasara rin sapagkat hindi lang basta ito order ng gobyerno. Tinitingnan natin ang prinsipyo dito na hindi kaya mula sa ating congregation nagmumula or carrier ng ganitong virus. This is not even to say na we are lacking of faith. Hindi ito, this is not a question of faith and practice. Ito ay question na nagkakaroon tayo ng idea na maging ang bayan ng Diyos ay nagkakasakit din. Tulad halimbawa ako, kahit ako isang pastor na, naglilingkod po ako, nakakaransaw, nilalagnat ako, inuubo ako, nagkakasakit ako, meaning, hindi rin ligtas ang bayan ng Diyos na mahawaan sa mga ganitong karamdaman. Kaya hanggat maaari, yung quarantine na tinuturo sa banal na kasulatan, na inihiwalay yung taong may sakit, yan ay sinusundan natin yung prinsipyo na gusto ng Diyos. Na kung merong may sakit sa atin, of course, meron tayong tinatawag na social distancing. Kaya ang pagsasara ng simbahan ay isang halimbawa lamang ng pagpapakita na hindi ito basta mandate ng government, mga minamahal ko mga kapatid at manonood, kundi ipinapakita nito na tayong church ay nagmamalasakit sa bawat
tao na ating nakakasalamuha. Pangalawang prinsipyo na gusto kong ibahagi sa inyo, na ang Kristiyano ay what? They need to consider the wider community in decision making. Kasi maraming iba na pwede nating sabihin, ito yung pananampalataya ko dapat, sumugod tayo, hindi tayo mahawaan ng Panginoon. Isipin natin mga minamahal na mga kapatid, sa church natin, lalo pagka malaki ang congregation, maraming mga bata, may mga matatanda, may mga tao na may hina din yung kanilang katawan pagdating sa mga karamdaman. So ito, pine-prevent natin yung biblical principle na sinuturo ni Paul. Like for example, dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, it says, everything is permissible, but not everything is beneficial. So, pwede natin gawin yung lahat ng mga bagay na ayon sa pananampalataya natin, sa practice natin, but not everything, according to Paul, is what? Beneficial. So, dapat ibig sabihin, our faith should be what? Reasonable. Hindi blind. Dapat nating matutunan na may mga taong nasa paligid natin na iba sa pananaw natin. So, siguro i-practice natin mga kapatid yung pagmamalasakit din sa ibang tao. Like ako, sa experience ko dito, sa district ko, sa Taguig, meron kaming under observation ngayon na isang kapatid po dito sa isang church ko na hinahawakan. Meaning, hindi natin maiaalis yung katotohanan na maging talaga tayo ay mahahawaan. Paano na lang kung hindi natin gagawin itong social distancing, pagsasara ng ating mga churches, paano na lang yung kaligtasan din ng iba, yung kalusugan din ng mga taong nasa paligid natin. So, it's just like this mga kapatid. I'd like to read this quotation from one of the authors of the evangelical church. One might consider as harmless to the self might be detrimental to others. So, maaaring iniisip na, harmless to para sa akin. Paano pag sa iba, delikado? Kasi sabi ko nga sa inyo, may mga tao sa church natin na mahihina. O sabihin natin tayo malakas, ang resistensya natin, immune system natin, tandaan natin na meron sa church natin ng mga taong mahihina. So, by insisting our individual preferences, we may fail to act in love, according to Romans chapter 14, verse 15. So, we must make sure that our decisions and actions consider the well-being of the community we belong to. So, we belong to a community na nagki-care to each other or meron tayong pagtanaw na malaki sa caring. So, ito yung dahilan kung bakit kinakailangan nating tumugon sa mabuting panukala. Hindi lang ng Panginoon, maging ng ating gobyerno na talagang meron tayong social distancing. And that is the reason why we should understand yung circular ng ating pong conference, why they have to come up with the decision ng closed church. It's because of this na not everything is beneficial. Although it is harmless sa faith natin, paano naman sa iba? So isipin natin una-una, before we decide sa ating sarili, let us make sure that we care for other people. So third, biblical principles that I'd like to share with you is that zeal and knowledge must go together. So, lahat naman tayo, all of us have passion, all of us have this drive sa mission, we are very passionate with our faith. Pero, tingnan natin, it must, jive, it must go together with what? Knowledge, mga kapatid. So, tingnan natin yung threat na nasa harapan natin. Huwag yung isipin natin na, okay, binigay ito ng Panginoon, kakayanin ko ito. So, always study yung situation na nasa paligid natin. So, to make decisions, brothers and sisters, using faith, because the word faith is sometimes being abused by us, human interpreters, right? So, this word is being abused ng karamihan sa atin at because of this faith, maraming napapahamak. Sipin natin unang-una, yung community kung saan tayo nabibilang. So, to make decisions using faith as the sole criteria, even in the face of overwhelming information available for us, is like building a castle on sand while observing big waves coming. Imaginein mo, may isip mo ba na nagtayuan ng malaking kastilyo dyan sa buhangin? Tapos pagka dumaan ng malaking alon dyan, hindi yan matutumba? So ito yung tinitingnan natin. So we have this faith in God. But take a look at this. Notice this mga kapatid. Faith and facts are not opposites. They are complementary.
So, pag nakikita mo na in danger ang life mo, this is the time na you must decide based on your... Kasi tayo usually minsan, we decide solely based on our emotions eh. Sometimes we decide not only solely confined sa faith natin, of course, sa facts na kinakaharap natin yung katotohanan. So, we must admit, mga kapatid, na ito yung kinakaharap nating katotohanan. That the coronavirus is just around the corner. Hindi natin alam kung sinong dadapuan yan. And according to their studies, ay pwedeng airborne, pwedeng droplets, nariyan lang yan. Pwede tayong mahawan. Ito yung facts in front of us. And that is why we should exercise this, not only this faith itself, but faith as what? Reasonable. Okay? So, fourth biblical principles na gusto kong i-share sa inyo na we must choose which battles to fight. So, having faith in God does not always translate to victory. Minsan, yung sinasabi ko na sa discussion natin sa Facebook na, okay, sumugod tayo sa church. Kailangan po natin ito na tayo mananalo na to. Sometimes, brothers and sisters, we need to choose our battles because faith is not a magic term that dispels sickness or prevents defeat. Sometimes, di ba, gusto natin gumaling ang isang tao because of our faith. But we cannot deny the fact na ito na yung kinakaharap natin na even if we pray for that person, he cannot experience an immediate healing, mga kapatid. Kahit may faith tayo, we pray that this person would heal. Pero it takes a lot of time, it takes a lot of faith talaga, mga kapatid, na maintindihan natin itong faith na pinag-uusapan natin dito. So, when you read Exodus chapter 13, 17 to 18, we read God commanding the Israelites to take a detour going to the promised land. Instead of going through the Philistine country, though it was shorter, God knew that the Israelite would engage the Philistines in battle. And even though He was guiding them, it was not a war God wanted them to have. Not all enemies must be faced head-on. There are some battles that are better to avoid. There are moments when retreat is the godly option to take. So, maging ang bayang Israel, mga kapatid, may mga instruction ng Diyos na they have to detour. They need not to face the battle head-on, mga kapatid. So, meaning ang Diyos, sometimes, or shall I say, there are moments in our lives when retreat is the godly option to take. So, retreating from church, I think, and sa faith ko, is the best option not only for God, but also for our leaders in our church, for us to practice this social distancing. We must know our battle, mga kapatid. So, pag tayo atake ng atake, na hindi natin naiintindihan yung sitwasyon, baka sakaling matalo tayo, mga kapatid. So here, in the example given sa Exodus pa lang, even ang Diyos nagbigay ng instruction sa kanya sa bayang Israel to have a detour. Kasi makakasagupa nila doon yung mga kalaban nila na maaring doon sa kanilang... Pwede naman silang utusan Diyos na makipag head-on battle. Pero papansin nyo dito na nagpa-detour ang Diyos. Sapagkat sometimes God Himself chooses His own battle for His people. And of course, we must maintain the balance between divine and human responsibility. Yes, God helps us in pursuing our faith. And yes, God is there when we exercise and when we execute our faith. But we should not forget, brothers and sisters, that we have this human responsibility. We must not excuse ourselves from carelessness because of our faith in all-powerful God who can answer our prayers. Brothers and sisters, do not abuse the word faith. Right? So, sometimes we are being careless in holding on to our faith. So, God gives us freedom to make choices, and He does not always intervene to prevent us from failing. Meaning, God does not reverse time just for our sakes to undo the damage we have brought upon ourselves and to others. So, pagka may nagkasakit dyan sa church, hindi pwedeng ma-reverse ng Panginoon dyan yung mga decisions eh. And this is also the reason why we must remember that because God is God,
He can choose whether or not to intervene. So, in light of these biblical principles na ibinahagi ko sa inyo, so we Christians are called to what? Prudence. Kinakailangan maging keen tayo pagdating sa mga decision making. So, how do we become faithful stewards of faith, of our bodies, our communities, and our country in these difficult times? Kinakailangan ba yung faith natin makasarili? Kinakailangan ba yung faith natin ilagay natin sa alanganin? Maging careless tayo? So, in light doon sa biblical principles na na-share ko sa inyo, gusto kong ibahagi sa inyo ito na first, we must make every effort to take care of our bodies and the health of others. So, this is a reflection, not only for myself, but for all of us, that in this kind of situation that we are in right now, this is a call for a taking care of our bodies and the health of others. So, wag lang natin isipin yung kalusugan natin personal, isipin natin ang kalusugan ng ang ibang tao. So, how can we do this? We can only do this by cooperating with our government in their guidelines. We also following this by cooperating with the World Health Organization by regularly washing our hands with soap and water, disinfecting our hands with alcohol. So sa mga namimili dyan na nanguubos ng alcohol, isipin ninyo ang ibang tao, meron din silang pangangailangan. So this is the right time for us to care for our neighborhood, to care for other people, na bumili lang tayo ng sakto sa ating pamilya. Ito rin panawagan sa mga tao na sa mga hoarding na yan. So let us not abuse this situation na makapanglamang tayo sa iba nating mga tao. Isipin natin na may mga tao din sa labas, wala namang alcohol, pero nandyan sila sa labas nakatira. Wala silang bahay. So magkaroon tayo ng maraming refleksyon dito sa mga nangyayari sa paligid natin. So, of course, yung pagbeso-beso, yung pag-shake hands, ay kung hindi ka man na-shake hands ng kasama mo, it does not necessarily mean na she or he hates you. It's because dun sa guidelines na no physical contact with your neighborhood or with other people, o yung tinatawag na social distancing. So again, in light of the biblical principles, ibinahagi ko sa inyo, yung recommended ng World Health Organization ay kinakailangan nating sundin or maging ng mga health department natin sa iba't ibang bansa. Kinakailangan nating gawin para tayo ay makasunod sa pamantayan na hindi nagkakasakit tayo. So this is not a lack of faith or commitment, but it is prudence. Kinakailangan maging wise tayo in decision making in the face of facts. So ano bang kinakaharap natin ngayon? We are not facing between our faith or anything else. We are facing this fact of pandemic, a crisis, yung coronavirus. So brothers and sisters, I would like to reiterate this one. I would like to clarify this issue. We are not facing the issue of religious or shall we say Sunday law. We are facing the issue of facts regarding coronavirus. So, we must remember that viral contamination has massive effects, both personal and communal. So, there are other avenues of meetings. Like, halimbawa, kung di man makapagsamba ng Sabado, meron naman kayo sa bahay ninyo, small group kayo ng family ninyo, hindi rin ba magandang reflection din na baka sa sobrang busyness ng life natin, trabaho tayo araw-araw, hindi kaya nakakalimutan natin ng manalangin, magkaroon ng personal devotional sa Diyos, di ba? Sa sobrang busy natin sa work, maaga tayo gumising, nagde-devotion. Nakakalimutan natin mag-devotional, bigla na lang tayong kakaripas, maliligo, pupunta sa work natin, nakakalimutan natin yung personal devotion sa Diyos. Isn't it that the right time na we reflect na, bakit ito yung time na binibigay ng Diyos sa atin na we should stop, not only from the labors of this world, we should stop na tingnan natin na magkaroon tayo ng time, ng personal sa ating Panginoon. So, we must also become a part of the solution. Ito yung sinasabi ko sa karamihan sa mga kapatid. We must become a part of the solution and not be another problem. Sa kagusto natin pumunta sa church, dahil sa sarili lang iniisip natin, paano natin matutulungan yung kapwa natin? Yung pakiusap sa natin na social distancing. Hindi naman ibig sabihin na wala ka sa church, hindi na yan katanggap-tanggap sa Diyos. Because theologically speaking, we are a church.
metaphorical description lamang ang church, yung building, yung structure. But biblically speaking, we are a church. Those people who gathered together for worship, for service, right? So ito yung church, nagagather tayo. So this is the right time sa ama ng tahanan, sa ina ng tahanan, na maaaring nagkukulang kayo na i-gather ang family ninyo for worship. This is the right time that you gather your own family for worship, for reflecting upon the Word of God, sa busyness ng life na ito, hindi kaya paintulot ng Diyos that we should stop for a while and take time to reflect upon His Word. And the church must participate in this noble effort, not only by our conference, but also through the efforts of our government. So, by not intentionally gathering people, so ito yung explanation natin why we stopped our worship service because isa gathering na malakihan, baka isa dyan makahawa. Of course, di naman natin mapipili ang mga churches kung sinong papasok dyan. So, pagka hindi ka naglagay dyan na walang worship service, kahit sinong pumasok, dagsa ang mga tao dyan, libo ang pumapasok. So, hindi tayo nakatulong sa gobyerno sa tinatawag na social distancing. So, instead, take note of this, brothers and sisters. Instead of insisting on what God can do for us, we must think how God can use us for our country and for others. So, isipin natin yung mga kapatid. So, dito sa bahay, what can we do? During the time, sa period na we are locked down, what can we do for our own household, for our own family, for myself, for my personal devotion sa Panginoon? So, instead of insisting kung ano magagawa ng Diyos para sa atin, so we must think kung paano tayo magiging epektibo, hindi lamang sa mga taong nasa labas, maganda din sa community ng ating church. So, in these trying times, brothers and sisters, we really need God in our midst. In these trying times, God doesn't need your murmuring. God doesn't need your selfishness. God doesn't need our, shall I call this, passion or drive sa faith while neglecting the needs of others. So friends, let us always remember God's words through the Apostle Paul. In Philippians chapter 4, verse 6 and 7, it says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God." So if any one of you here na nangangamba kayo na ano makakain namin, sasahurin namin, nag-stop ang aming company, Apostle Paul reminds us through his letter to the Philippians, do not be anxious, brothers and sisters, about anything. But in every situation, when you read the text, in Greek text, it is imperative. May command yung Greek text, sabi, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So, brothers and sisters, instead of voicing out or shouting out your disappointments sa nangyaring decision ng ating church, why not make a petition that we spend much time in prayer and in studying the Word of God. So, Paul goes on to say, "And the peace of God, which transcends all our understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." So, kung kayo ay stressed out, kung kayo ay merong hindi magandang pakiramdam tungkol dito sa issue, always remember Jeremiah chapter 29 verse 11. "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, and to give you a future and a hope." Meaning, amidst this chaos, amidst this troubles of this world, we can find hope. We can find God amidst of this situation. And of course, Proverbs has a lot of things to say regarding our present situation, brothers and sisters. It says, in Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, "For I know the plans I have for you, says the Lord." Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding,
Seek His will in all you do and will show you which path to take. So, habang naka-lockdown, this is the right time for you to find the will of God in your life. Take time. Reflect upon His Word. And we will find out at the end of this journey na kinakaharap natin, we will see that God is present in our midst. That God is not leaving us in doubt in these trying times, in these situations that we are in. So friends, kung meron kayong mga iniisip ngayon sa inyong buhay, alam ko na napakahirap, lalo't sa mga nagtatrabaho na mga kapatid. They need to work every day to feed their own family. Friends, Apostle Paul said, do not be anxious about anything. Send your petition to God. You know, God understands our situation. So, instead of saying bad things against our government, instead of saying bad things against our leadership, friends, make sure na magkaroon tayo ng reflection sa life natin ngayon. Kagaya ng binabanggit ko kanina, isn't it the right time for us to reflect? Yung whole month na lockdown, wala tayong time sa Diyos pag nag-work tayo. At nasa bahay lang tayo ngayon, ito yung time na magkaroon tayo ng mas maraming time sa prayer, sa Bible study, and of course, sa time natin sa ating pamilya. Hindi kaya tayo yung head ng family na nawawala na tayo ng time sa ating mga anak. Wala tayong time sa mga asawa natin, sa anak natin. Ito kaya yung right time na ipinagkaloob ng Diyos na para tayong magsama-samang pamilya, magpuri sa Kanya sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin. And this virus is not even lethal. According nga sa study, para ka lang nilagnat, maging yung, sabi ni Dr. Willie Ong, ang gamot lang dito, kung anong gamot sa lagnat. Pero nakikita ko dito, mga kapatid, na this virus, masigit pa dito, yung kaharapin ng bayan ng Diyos sa pagdating ng Panginoon. Pagka dumating ang Panginoon, hindi lang business yung mag-i-stop, hindi lang yung mga worship services, yung mga establishments, lahat maguguho pag dumating ang ating Panginoon. So mga kapatid, maghanda tayo personally. Baka ito yung itinalagang time ng Panginoon na maghanda tayo sa ating sarili at igit sa lahat, magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa kapwa natin. So take heart, brothers and sisters. Take heart. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa ganitong crisis. Kung iniisip natin ang pagkain, magpo-provide ang Diyos. Do not be anxious about anything. Send your petition and your request to God. And I hope you feel blessed sa ating presentation sa mga oras na ito. So, wag nating kalimutan na ang lahat ng mga bagay na ito, control ito ng Panginoon. Ilagay lamang natin ang ating buhay sa kamay ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming salamat na kami ay inyong patuloy na sinasamahan sa gitna ng mga sitwasyon sa sanlibutan. Lalo-lalo na ang kinakaharap ng buong sanlibutan ang coronavirus. Na maging kami na inyong mga anak, ang bayan ng Diyos na apektuhan. Nalulungkot kami, Panginoon. Kami po ay nalulumo. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Subalit salamat sa inyong salita, sa mga biblical principles na aming napag-aralan. Hindi namin kinakailangang labanan nito ng sa sarili lamang namin, kundi namin itong lalabanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aming Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, i-bless niyo po kami. Na habang kami nasa aming mga tahanan, maranasan namin ang pagpapala mo. Maranasan namin ang pagkalinga mo. Sa mga nangangamba sa kanilang trabaho, sa mga pagkain, bigyan niyo sila ng assurance na hindi niyo po sila pababayaan. Kami naglulong, Panginoon, umaasa na darating ang araw pagkatapos ng lockdown ng isang buwan. Matatapos sa po ito, magiging free virus na itong buong bansa ng Pilipinas. Nagsusumamo kami, Panginoon, tulungan ninyo inyong bayan na mas maging mahigpit pa ang aming pagkapit sa iyo, mas maging malalim ang aming relasyon sa inyo, mas magpatuloy pa kami manampalataya sa iyo, sapagkat alam namin na hindi nyo kami pababayaan. Patawarin kami ng aming pagkakasala at maranasan namin ng inyo pong blessing sa oras na ito. I-bless nyo po maging ang mga nanonood sa amin, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga asawa.
protektahan niyo po kami hanggang sa pagdating ng aming Panginoon. Salamat sa pakikinig sa aming dalangin. Hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat sa inyo pong pakikisama sa atin pong pag-aaral. Pagpalain po kayo ng Panginoon at makaranas kayo ng kapayapaan sa inyo pong mga buhay.